Samantala, tiwala naman ng sektor ng edukasyon na malaki po ang maitutulong ng APEC Summit upang mapagyaman ang kaalaman ng mga kabataan. Ayon po sa DepEd, kung edukasyon ang pag-uusapan, positibo silang hindi pahuhuli ang bansa sa mga APEC countries. May report si Ara Perez. Sa bisa ng Memorandum No. 15 ng Department of Education at Commission on Higher Education, walang pasok o levels sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa darating na November 17 hanggang 20 dahil sa gaganaping APEC Summit. Bakasyon ng grande, ika nga, kaya naman hangad ng DepEd na gawin itong makabuluhan ng mga estudyante. Magandang opportunity to, unang-una, kagaya ng sabi ko, yung pagbaband nila doon sa mga kapatid nila, sa pamilya nila. Okay. Pangalawa, pwedeng gamitin nila yung oras na to para makapag-catch up sila o kaya i-advance nila yung studies nila. Pangatlo, kailangan rin na tingnan nila kung ano nangyayari, no? Sumubaybay doon sa mga news, no? Mas lalo dito sa Radyo ng Bayan. Thank you. Para alamin nila kung ano nangyayari. At kasi pag-uusapan rin naman yan, pagdating na ng klase natin, mas lalo na sa araling panlipunan. Sa kabila ng 4 na araw na suspension ng klase, ayon kay Mateo, makasusunod pa rin naman ang mga paaralan sa 201 required school days sa bawat academic year. Basta ang pinaka non-negotiable na number of days na kailangan may contact yung mga guro at saka yung mga ating estudyante ay 180. So may palugit pa yun eh. Samantala, positibo si Mateo na nakasasabay na nga ang bansa sa kapwa nito APEC economies kung edukasyon ang pag-uusapan. Bukod sa umiiral na K-12 program, tumaas din daw ang per capita spending para sa mga estudyante. Mula sa 9,000 pesos per student, gumagastos na ng 17,000 pesos ang DepEd para sa bawat estudyante. Dapat ang tingin nating lahat, ang edukasyon ay isang investment, hindi sa isang expense, hindi ba? Kung parang kumukuha ka niya, bumibili ka ng isang produkto, ititinitipid mo nga. Pero ganong katagal naman maglalast yung produkto na yon. Ganon din sa education. We want quality education. That's why, our government right now, I've been with the department for quite some time, no? Pero makikita mo ngayon na talagang from day one pa lang, tinutukan na yung education. Handa na rin ang voucher system upang maibsan ang gastusin ng mga estudyanteng tutuntong sa senior high school sa susunod na taon. Patungo na nga raw tayo sa huling yugto ng kabuuang implementasyon ng K-12, marka ng dekalidad na edukasyon para sa lahat. Tingnan na lang natin yung tail end eh. Bakit yung ibang mga bansa, mas gusto nilang i-hire yung ating mga kababayan? Kung ang tanong mo, ano yung immediate dito sa K-12? May hindi pa. Mangyayari pa yan after the full cycle. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.